Breaking news mga lods, so aprobado na nga ng PBE Office of the Commissioners ang PBE 3-team trade sa pagitan ng Inlex Road Warriors, TNT Tropang Giga at Blackwater Bossing. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph ni Ruben Terrado, Brandon Ganuilas Roser ends up at TNT in 3-team trade. So ngayon nga mga lods ay officially nasa TNT Tropang Giga na itong si Brandon Ganuilas Roser, ang kapatid ni Matt Ganuilas Roser. Ayon nga dito sa report niya, Inlex has traded Brandon Ganuilas Roser to Blackwater, the team that made him the #1 pick overall of PBE Season 47 draft. So dito nga mga lods, alam natin na nung mga nakaraang buwan pa ay nagpahiwatig na itong TNT Tropang Giga na gusto nga nilang makuha itong big man ng Inlex Road Warriors. Balikan natin ang naging post ni Snow Badwa regarding nga dito mga lods. Ayon nga dito, TNT looking at either Troy Rosario or Brandon Ganuilas Roser to beef up its front line. So ngayon nga mga lods, nagkatotoo na nga itong pinost ni Snow Badwa at itong si Brandon Ganuilas Roser nga ang inani ng TNT Tropang Giga. So itong TNT Tropang Giga ay lalong pinalakas ang kanilang front line nang makuha nila sa isang 3-team trade itong si Brandon Ganuilas Roser. So involved nga dito nga lods itong Inlex Road Warriors at saka itong Blackwater Bossing. So siyempre hindi po pwede direct itong Inlex Road Warriors at saka itong TNT Tropang Giga dahil nga sister team na ito mga lods, kaya na-involved dito itong Blackwater Bossing. So initially nga mga lods, itong si Brandon Ganuilas Roser ay na-trade papunta dito sa Blackwater Bossing kapalit nga nitong si Atu Ular at saka itong si Yusip Taha. So ngayon nga mga lods, nung napunta na itong si Brandon Ganuilas Roser dito sa Blackwater Bossing, nagkaroon ng part 2 itong 3-team trade. Ito nga part 2 na nga ay itrinid naman ng Blackwater Bossing itong si Ganuilas Roser papunta dito sa TNT. In exchange naman dito kay GD Tungkab itong si Justin Chua at saka 51st season first round draft pick ng TNT. So ito yung naging kapalit nga mga lods dito kay Brandon Ganuilas Roser. So ngayon nga itong TNT Tropang Giga, ayasahan natin na lalakas nga ang kanilang front line dahil dito sa pagpasok nitong si Brandon Ganuilas Roser. At isa pa, may makakatuwang na itong si Poy Iram na ngayon nga ay may iniinda pa itong injury. So naglaro itong si Brandon Ganuilas Roser sa Inlex ng 5 games dahil na rin sa may injury ito, na nag-average nga siya dito ng 8.4 points, 3.6 rebounds, 1.8 blocks. At makikita rin natin ang magkapatid na Ganuilas Roser na magkasama dito sa TNT Tropang Giga. Samantala itong si GD Tungkab naman mga lods, itong si GD Tungkab. At dito nga mga lods, si GD Tungkab ay limitado nga lang ang kanyang minuto dito sa TNT Tropang Giga, kung saan ay nag-average lang siya ng 2.1 points per game dahil na rin sa marami nga siyang kaagaw sa kanyang pwesto dito sa TNT Tropang Giga. So sa tingin ko dito mga lods, itong pagkakalipat kay GD Tungkab patungo dito sa Blackwater Bossing ay mabibigyan siya ng minuto dito ng Blackwater Bossing, lalong lalo na nandyan si Rinam Batak. So mayroon na silang mga kasama dito sa Blackwater Bossing. Sana nga lang mabigyan itong si GD Tungkab ng magandang minuto para naman mailabas din ang kanyang potensyal, dahil alam natin itong si GD Tungkab ay membro ito ng Gilas Pilipinas, kaya mayroon may bubuga nga talaga itong si GD Tungkab dito sa kahit anong kupunan kung mabibigyan lang ng maghahaba-habang minuto. At isa pa dito itong si Justin Chua naman mga lods, ngayon nga ay nagpapagaling pa nga ito sa kanyang injury. So ang isang malusog na Justin Chua ay magandang addition para dito sa Blackwater Bossing. Ngayon naman mga lods, itong si Atu Ular naman ito ay kasama sa season 47 All Rookie team at naging candidate din ito para sa PBE Rookie of the Year. Kaya itong si Atu Ular, alam natin mga lods na malaki ang potential nito dito sa Inlex Road Warriors at mapapakinabangan talaga
itong si Ato Ular ng Inlex Road Warriors kung magagamit ng maganda. Samantala, itong veteran naman na si Yusip Taha sa height na 6'8" ay malaki rin ang may tutulong nitong si Yusip Taha para sa mga higante ng Blackwater Bossing. Itong sila Troy Rosario ay makakatulong itong si Yusip Taha sa pag-develop nitong mga big man ng Blackwater Bossing. So bagamat nasa 12-year veteran na nga itong si Yusip Taha, so hindi ito kukunin ng Blackwater Bossing kung hindi mapapakinabangan dito sa pag-develop ng mga bagong big man ng Blackwater Bossing. At maaari din mga lods na itong si Yusip Taha ay maging trade asset ng Blackwater Bossing in the near future. At alam naman natin na mayroon pa rin maibubuga itong si Yusip Taha pagdating dito sa PBA. So ngayon na-approve na itong 3-team trade. Sino sa tingin nyo mga lods ang panalo sa palitan ng mga player ng tatlong kupunan? I-comment nyo lang dyan sa baba at maraming salamat mga lods. God bless you all. Bye bye.